Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lugar na tinatawag na Camp David, ang bahay pahingahan ng presidente ng United States na si Benjamin Asher. Ang Pangulo, nakatatapos lang makipag-sparring kasama ang kanyang bodyguard, isang dating US Army Ranger na nagngangalang Mike Banning, ay naghahandang dumalo sa isang Christmas fundraising event kasama ang kanyang asawa na si Margaret at ang kanilang anak na si Connor. Sa kabila ng kanyang status bilang isang agent ng Secret Service, pinanatili ni Banning ang isang magandang relasyon kay President Asher at sa kanyang pamilya. Pagkatapos ay inutusan ni Banning ang isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Dave Forbes na bantayan ng Camp David, habang ang iba naman ay magbabantay sa Pangulo at sa kanyang pamilya. Nang umalis na sila sa Camp David patungo sa fundraising event, ang presidential limo na dala ang First Family ay biglang nadulas at nawalan ng kontrol sa nagyayelong tulay. Nagawang makuha ni Banning si President Asher palabas ng sasakyan, ngunit nabigo siyang iligtas ang First Lady at nahulog si Margaret sa kanyang kamatayan, kasama ang sasakyan na bumulusok sa bangin. Dahil sa nangyaring aksidente, sinisi ni Mike ang sarili at na-realize na hindi niya kayang protektahan ang Pangulo at ang kanyang pamilya. 18 buwan pagkatapos ng insidente, nagtatrabaho na ngayon si Banning sa Treasury Office at tinanggal na sa Presidential Service. Si Banning, na nasa bahay kasama ang kanyang asawang si Leia, ay tila hindi nakikinig ng mabuti sa mga bagay na sinasabi sa kanya ng asawa. Dahil sa pagkainis ng kanyang asawa, sinubukan siyang suyuin ni Banning at nangakong dadalhin siya sa isang bakasyon gaya ng dati nilang plano. Pagkatapos nito, nakipagkita si Banning kay Lynn Jacobs, ang direktor ng US Secret Service at dating boss ni Banning. Habang nag-uusap sina Banning at Lynn, sinalubong sila ng isang grupo ng mga Secret Service agent na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Roma. Mukhang palakaibigan at magalang sila kay Banning kahit wala na sa Secret Service ang ating bida. Pagkaalis ni Roma at ng iba pa, nagpahayag ng matinding pagsisisi si Banning sa nangyaring insidente na ikinamatay ng First Lady. Umaasa si Banning na balang araw ay makakabalik siya sa pagiging personal bodyguard ng Pangulo at maprotektahan ang lalaki hanggang sa matapos ang kanyang termino. Samantala, makikita si President Asher na nakikipag-usap kay Connor sa kanyang silid at naghahanda para dumalo sa isang meeting kasama ang ibang state officials sa White House. Sa kanilang meeting, ang White House spokesman na si Alan Trumbull ay sinabi na ang Korean Prime Minister na si Lee Tae-woo ay gustong mag-issue ng pahayag sa Pangulo ng United States upang kondenahin ang aksyong militar ng North Korea upang paalisin sila sa border at itigil ang ilang missile test. Sinabi ni Defense Secretary Ruth McMillan na kung papayag ang Pangulo sa kahilingan ng South Korean Prime Minister, ipapahiwatig din nito na binubuli ng United States ang North Korea. Nang dumating na ang oras para sa isang meeting sa pagitan ng Pangulo ng United States at Prime Minister ng South Korea, ipinakilala ni Lee Tae-woo ang kanyang personal bodyguard na nagngangalang Park sa security forces ng White House. Sa kabilang banda, isang unidentified aircraft ang pumasok ng walang pahintulot sa Estados Unidos. Nang sinubukan ng mga fighter jet na makipag-ugnayan sa eroplano, inatake sila nito at pagkatapos ay nagtungo na sa White House. Nang malaman ng kanilang pag-atake, agad na kumilos si Roma sa pamamagitan ng pag-secure kay President Asher at iba pang mahahalagang opisyal sa underground bunker. Sa sandaling yon, ang lahat ng mga tropang nakabantay sa White House ay naghanda na upang harapin ang pag-atake. Hindi nagtagal, ang eroplanong umatake sa mga fighter jet ng US ay makikitang lumilipad ng mababa sa Washington DC at naglunsad ng airstrike sa mga sibilyan. Sa ibang lugar, si Banning, na nasa kanyang opisina, ay nakita ang kaguluhan sa White House at nagmamadaling sumugod doon. Nagawang mapabagsak ng US Air Force ang eroplano, ngunit hindi pa ito ang katapusan ng lahat. Napansin ni Banning ang isang ground attack mula sa mga mersenaryong nagkunwaring mga sibilyan. Nilusob nila ang White House at pinatay ang karamihan sa mga puwersang dumidepensa sa White House. Habang nangyayari ang isang matinding labanan sa harap ng White House, hindi inaasahang inatake ni Park at ng kanyang mga tauhan ang mga gwardya ng Pangulo sa tulong ng traidor na si Dave Forbes. Sa panahon ng pag-atake, nakipag-ugnayan si Roma kay Lynn at sinabing Olympus has fallen, bago siya pinatay. Kinuha ng mga terorista si President Asher bilang hostage at lahat ng state officials na nandoon. Nabunyag na ang lahat ng pag-atake sa loob at labas ng White House,
ay plinano ng isang North Korean terrorist group na tinatawag ang kanilang sarili na Korean for United Freedom or KUF. Samantala, sa wakas ay nagawang makapasok ni Baneng sa White House bago pa makontrol ng mga terorista ang buong lugar. Inutusan ni Park ang kanyang babaeng tauhan, isang technical expert na nagngangalang Lin, na kontrolin ang security at weapon system ng White House at magpalipad ng drone upang i-monitor ang mga paggalaw ng US military forces. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan ng mga terorista sa Pentagon sa pamamagitan ng isang video call at agad na pinatay si Prime Minister Lee Tae-woo. Pagkatapos ay nagpakita si Park sa screen at sinabing hostage nila si President Asher at lahat ng iba pang mahahalagang opisyal. Inutos ni Park sa Pentagon na i-withdraw ang mga tropa nito na nakabantay sa harap ng White House. Nang wala ng ibang choice, sumunod ang Pentagon sa kahilingan ni Park dahil ayaw nilang masaktan si President Asher. Matapos i-withdraw ang buong puwersang militar ng Estados Unidos, tuluyan ang nakontrol ng mga terorista ang White House at itinapon ang bandila ng Estados Unidos. Sa kabilang banda, nagawang patayin ni Baneng ang ilang terorista, pagkatapos ay na-disable ang internal surveillance at nagkaroon ng access sa satellite earphone ni President Asher. Ginamit niya ito para makipag-ugnayan kina Lin at Alan Trumbull, na nasa emergency briefing room ng Pentagon at nagsisilbi na ngayon bilang interim president successor. Ipinaalam ni Lin kay Baneng na ang presidente at iba pang mga opisyal ay ginawang hostage sa underground bunker at ang kanyang anak na si Connor ay hindi pa rin natatagpuan. Kalaunan, muling tinawagan ni Park ang Pentagon at ginamit ang pagiging hostage ni President Asher upang pilitin si Alan Trumbull na i-withdraw ang 7th Fleet at US forces sa Korean Peninsula. Kapag hindi sumunod si Trumbull, nagbanta si Park na isa-isa niyang papatayin ang mga opisyal. Ngunit ang totoo, plano ni Park na i-activate ang nuclear arsenal ng Amerika upang gawing isang wasteland ang Estados Unidos bilang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Upang maisakatuparan ang kanyang plano, kailangan ni Park ng access code sa Cerberus system, isang secret protocol para sa pagkontrol sa lahat ng nuclear ng United States. Ang mga code na ito ay alam lamang ni Pangulong Asher, ng Secretary of Defense na si Ruth McMillan, at ng Chairman of the Joint Chief Admiral Joseph, na lahat ay kasalukuyang hostage sa bunker. Inutusan ni President Asher sina McMillan at Joseph na ibigay ang kanilang mga code para iligtas ang kanilang buhay, kaya napilitan din silang sumunod sa mga utos ng Pangulo. Sa kabilang banda, nakakuha si Baneng ng impormasyon mula sa Pentagon tungkol sa mga kagustuhan ng mga terorista at gayon din ang tungkol sa paglagay ng unang Cerberus Code. Inutusan ni Trumbull si Baneng na iligtas si Connor at ilabas ang bata sa White House bago pa siya mahanap ng mga terorista dahil tiyak na gagamitin nila si Connor para pilitin si President Asher na ibunyag ang kanyang Cerberus Code. Sa loob ng bunker, pinanood ni Lin ang mga galaw ni Baneng sa pamamagitan ng surveillance camera, kaya inutusan ni Park ang ilan sa kanyang mga tauhan na patayin si Baneng. Habang sinusuri ang bawat silid sa White House, sa wakas ay natagpuan na ni Baneng si Connor na nagtatago sa likod ng mga dingding ng gusali. Dinala niya ang bata sa isang ligtas na lugar at kalaunan ay nailigtas ito ng US military troops na nagbabantay sa labas ng White House. Matapos matagumpay na maalis si Connor sa White House, pinabagsak ni Baneng ang ilang terorista at kumuha ng ilang impormasyon mula sa kanila. Ibinunyag ng isang terorista na ang pinuno ng terrorist group ay isang lalaking nagngangalang Kang Yonsak na walang iba kundi ang tunay na identity ni Park. Matapos patayin ang lalaki, ibinigay din ni Baneng ang impormasyon sa Pentagon. Si Park o Kang Yonsak ay isa sa mga pinakamapanganib at most wanted na terorista sa buong mundo. Nabunyag na namatay ang kanyang ina dahil sa landmine na pagmamay-ari ng US at ginagawa niya ang lahat ng ito para makapaghiganti sa bansa. Samantala sa bunker, sinubukan ni Park na pilitin ang Secretary of Defense na sabihin sa kanya ang Cerberus Code, ngunit tumanggi ang babae. Dahil dito, pinahirapan ni Park si Macmillan hanggang sa hindi na nakatiis si President Asher na makitang pinahihirapan ang babae at sa huli ay inutusan niya si Macmillan na ibunyag ang kanyang Cerberus Code. Sinunod ng Secretary of Defense ang utos ng Pangulo at sinabi kay Park ang Cerberus Code. Sa panahon ng kaguluhan, pinatay ni Baneng ang ilan pang mga terorista at kalaunan ay nakasalubong ang dating kasamahan na si Dave Forbes. Noong una, nagpanggap si Forbes na nasa panig pa rin siya ng Estados Unidos, ngunit nang banggitin niya ang tunay na pangalan ni Park, na-realize kaagad ni Baneng na si Forbes ay isa sa mga kasamahan ng terorista. Nauwi ito sa isang labanan sa pagitan ni Baneng at Forbes, ngunit sa huli ay nakuha din ni Baneng ang kalamangan.
Pinilit ni Mike na magsinungaling ang lalaki sa pamamagitan ng pagsabi kay Park na napatay na niya si Banning bago niya tinapos ang buhay ni Dave Forbes. Samantala sa Pentagon, napansin ni General Edward Clegg na kakaunti ang mga terorista sa rooftop at na-realize na mahina ang kanilang depensa sa pag-atake mula sa himpapawid. Kinumbinsi ni Edward si Trumbull na mag-utos ng air raid gamit ang SEAL team para muling makuha ang White House mula sa mga terorista. Gayunpaman, pinayuhan sila ni Banning na maghintay dahil pupunta muna siya sa rooftop upang tingnan ang mga bagay doon bago maglunsad ng airstrike ang Pentagon. Ang apuradong si Trumbull ay hindi pinansin ang payo ni Banning at agad na inutusan ang SEAL team na maglunsad ng airstrike sa White House. Lingid sa kaalaman ng Pentagon, alam na ni Park at ng kanyang mga tauhan ang kanilang plano sa pamamagitan ng mga drone na kanilang pinalipad kanina. Sa sandaling makarating ang SEAL team sa White House, inactivate ni Park ang isang highly advanced Hydra 6 anti-aircraft system na nagpabagsak sa mga chopper ng buong SEAL team sa loob lamang ng ilang segundo. Kaagad na pinahinto ni Trumbull ang misyon, habang si Banning naman ay nagawang pasabugin ang Hydra 6, ngunit sa proseso, tumilapon siya sa pagsabog ng subukan niyang iwasan ng isang chopper na bumagsak sa rooftop ng White House. Dahil sa ginawang pag-atake ng Pentagon, gumanti si Park sa pamamagitan ng pagpatay kay Vice President Charlie Rodriguez at nagbantang sunod na papatayin si President Asher kapag hindi sumunod si Trumbull. Pagkatapos nito, humingi si Park ng isang chopper na puno ng gasolina bilang isang paraan upang makatakas mula doon. Pagkatapos ay tinawagan ni Trumbull si Banning at hiniling sa kanyang iligtas kaagad si President Asher dahil meron na lamang silang 30 minuto bago makuha ni Park ang lahat ng gusto niya. Hindi nagtagal, tinawagan ni Banning si Park at nagbantang papatayin siya. Nang malamang buhay pa si Banning, sinubukan ni Park na patayin si Macmillan sa labas ng White House sa harap mismo ng lahat ng media. Ngunit agad na kumilos si Banning at inatake si Park at ang kanyang mga tauhan, dahilan para mapilitan silang bumalik sa bunker hanggang sa tuluyang nailigtas si Macmillan ng mga sundalo ng US. Dahil paubos na ang oras, agad na iniutos ni Trumbull na i-withdraw ang 7th Fleet at lahat ng tropa ng US mula sa mga military-free zone sa buong mundo at magpadala ng helicopter sa labas ng White House ayon sa kagustuhan ni Park. Dahil kakaunti na ang kanyang mga tauhan, sinubukan ni Park na dayain ang kanyang pagkamatay at ni President Asher sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa ilan sa kanyang mga tauhan at ilang natitirang hostage. Gumamit sila ng magkakatulad na damit at maskara upang lokohin ang mga sundalo sa labas at nang makasakay na ang lahat, biglang sumabog ang chopper na ikinamatay ng lahat ng sakay nito. Inakala ng lahat na patay na si President Asher, ngunit hindi si Banning na hindi nagpaloko sa mga panlilinlang ni Park. Naniniwala siyang buhay pa si Park gayon din si President Asher at pareho silang nasa bunker. Samantala, ngayong nasa kamay na niya ang dalawang Cerberus Code, sa wakas ay nakuha ni Park ang Cerberus Code ni Asher sa pamamagitan ng pagpapahirap sa presidente, at pagkatapos ay inactivate ang pinakamalaking nuclear control system ng US. Daan-daang milyong tao sa US ang mamamatay, at ang Estados Unidos ay magiging isang impyerno dahil sa napipintong nuclear catastrophe. Nang subukang tumakas ni Park at ng kanyang mga natitirang tauhan, agad silang tinambangan ni Banning at pinatay ang lahat, maliban kay Park. Subalit sa panahon ng pag-ambush, si President Asher ay binaril ni Park sa tiyan hanggang sa tuluyang kinumprunta ni Banning si Park sa isang hand-to-hand combat. Nang makakita ng pagkakataon, saglit na dinistract ni President Asher si Park para mapatay siya ni Banning. Matapos matagumpay na mapatay si Park at lahat ng kanyang mga kasamahan, agad na nilapitan ni Banning ang Pangulo at sinubukang pigilan ang pagdurugo sa kanyang tiyan. Sinabi ni President Asher kay Banning ang tungkol sa Cerberus at hiniling sa kanyang i-deactivate ito kaagad. Sa tulong ni Trumbull at ng kanyang mga staff, sa wakas ay nagtagumpay si Banning sa pag-deactivate ng Cerberus at napigilan ang isang nuclear disaster sa United States. Pagkatapos nito, inilabas ni Banning si Asher sa White House para makatanggap ng medical treatment ang Pangulo. Gumaan ang pakiramdam ng lahat ng nasa Pentagon at natuwa sa tagumpay ni Banning sa pagligtas sa Pangulo at sa Estados Unidos. Sa labas ng White House, sa wakas ay muling nakasama ni President Asher ang kanyang anak na si Connor. Samantala, hinihintay ni Banning ang kanyang asawa na si Leia na tila nag-aalala sa kanyang kaligtasan. Sa huling eksena, ipinakita si President Asher na gumawa ng talumpati tungkol sa pag-atake at idineklarang malapit ng makabangon ang Estados Unidos.
Pagkatapos nito, ibinalik si Mike Banning bilang head ng Presidential Security at ipinagmamalaking kinamayan ni President Asher si Banning para sa pagligtas sa kanyang buhay, at dito na nagtatapos ang pelikula.